Hello mga sisi, real talk tayo today. And sabi nga, ang pag-uusapan natin is about my life. Diba? Life as a mother na masama ang loob sa anak. Sa mga nanay, itatanong ko lang sa inyo kung ano yung feeling ng isang ina na siguro meron naman sigurong ina, diba, na nangarap para sa anak. Kasi wala naman tayong ibang gusto para sa anak natin kundi ang mapaayos sa mga anak natin, diba? So, ang akin, kung ano yung sa tingin yung magiging okay, just comment and bigyan nyo ako ng advice. And siguro nga kailangan ko ng advice kasi alam nyo, aminin ko ha, sa ngayon kailangan ko ng advice. Hindi yung lahat. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on o hindi ka pa rin ako makapag-let go sa ginawa ng anak ko. Let go para lang broken heart to. Ayun. Oo, kasi that time kasi na syempre diba, nanay ka, tapos ibibigay mo yung lahat ng makakaya mo sa buhay mo para sa magiging kinabukasan ng anak mo, kasi nag-iisa lang siya. So gusto mo mapaayos siya, gusto mong maging maganda yung buhay niya pagdating ng panahon, diba? Hindi mo naman siya hahatang ng mag-asawa, basta make sure na nakatapos siya ng pag-aaral. Well, lahat naman siguro ng mga magulang walang purpose sa anak kundi makatapos ang pag-aaral ng mga anak, diba? So ganun siguro talaga. Kaya ako, aminin ko, kaya nasa harapan niyo ako kasi nga nilalabas ko lang yung sama ng loob ko sa inyo. Sa inyo na ako maglalabas ng sama ng loob, wala naman ako ibang mapagsabihan, diba? Minsan si God, kinakausap ko siya about sa nararamdaman ko, about sa sama ng loob ko. Kaya minsan hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap-tanggap na nag-asawa na ang anak ko. Pinakamahirap na bagay na ginawa sa akin ng anak ko yung nag-asawa. So, hindi ko talaga matanggap. Tapos sabi ko anak ko, hindi mo po ba tanggap yung anak ko? Diba? Tanggap mo naman yung bata. Ano naman kinalaman ng bata? Ang hindi mo lang ma-accept talaga is yung ginawa niya. Tapos ikaw nanay, willing ka papag-aralin siya, pero siya mismo ang ayaw mag-aral. Alam niyo yung ganun. Ikaw naman bilang isang ina, kasi nga nag-iisang anak mo lang siya, so wala kang ibang gusto sa buhay niya kundi mapaayos ang buhay niya, diba? So wala ka rin ibang gusto kundi ang bigyan siya ng magandang kinabukasan, para mabigyan din niya ng magandang kinabukasan yung magiging anak niya, yung magiging pamilya niya, diba? So yung kung ano yung hirap na naranasan mo, ayaw mong iparanas sa anak mo. Ganun ka kasi nanay ka eh. Sana maintindihan din yun ng mga bata. And ako kasi talaga, aminin ko talaga sa inyo mga kumare, ang hirap ang hirap maging ina. Alam mo yung ayaw mo nang umuwi sa inyo kasi nga gusto mo magtrabaho kasi may anak kang nag-aaral. So gusto mo maibigay sa anak mo ang lahat kasi nga nag-aaral siya, gusto mo siyang patapusin, ganun. Kasi yung anak mo parang wala talaga sa ano niya yung pag-aaral. Tapos alam mo yung actually hindi ka naman mahihirapan sa pagpapaaral niya kasi mismo yung amo mo nag-offer sa iyo ng tulong para pag nakatapos yung anak mo ng senior high at gusto mag-aral ng college, pwede mo siyang i-transfer. Pwede mo siyang i-enroll or pwede mo siyang papag-aralin sa kolehiyo. Sa tulong yun ng amo mo kasi nga yun yung
offer sa'yo ng amo mo, syempre ikaw tatanggapin mo offer yun, ano ka ba? Tapos, lahat, di ba? Lahat gagawin mo, syempre, nung sinabi ng amo mo na, Amy, I want to go to Pampanga. Kung ayaw mo na sumama, it's okay, I give you money for your business, start a business. Tapos, naisip ko, kung bibigyan ako ni madam ng konti, sasama na lang ako sa kanya para sa pag-aaral ng anak ko. Kasi nga, buntis yung girlfriend niya at that time. So, diba, ang akin lang, buntis yung girlfriend niya nung time na yon. So, gusto ko mag-aral pa rin siya. Gusto ko magtapos pa rin siya ng pag-aaral para maging okay yung lahat, diba? Mga ilang buwan lang ako dito, nagka-problema na. Tapos biglang, wow, isang iglap yung anak mo, nandun na sa babae, nandun na, sumama na siya doon. Hindi man lang nagpaalam sa'yo, hindi man lang nagsabi sa'yo na, mapa, mag-aasawa na ako, ganito, ganyan. Wala, alam niyo yun, walang bas-bas ng magulang. Ang sakit nun, guys, ang sakit nun talaga, mga mare, sa tulang. Tapos, ngayong, ayan na, akala mo okay na, pero nandun pa rin. Tama yung sinabi ng kapatid ko, hindi naman mawawala ang responsibilidad mo sa anak mo, pero tumingin naman. Kasi hindi lang naman siya ang nangangailangan din tayo. Isa pa, kailangan nating mag-ipon ng pera kasi nga, tumatanda na tayo at hindi na tayo pabata. Diba? Hindi na tayo pabata, so patanda tayo, kailangan natin makaipon, di ba? Sabihin na ninyo mga mare, di ba? Bigyan niyo ako ng advice mga mare kayo. Ito kasi, sabihin na natin, mahirap ano tawag dito, alam niyo, mahirap maging ina, mahirap maging asawa, tapos ang hirap maging kapatid. Kasi tapos ang tingin sa'yo ng iba mong mga kapatid, mapera ka na, kasi nga nagtatrabaho kayo, dalawa kayo ng asawa niyo nagtatrabaho. Hello, sabi nga nila, diba, kahit pa sabihin dalawa kayo, pag malaki ang income mo, malaki din ang gastos mo. So, pag maliit yung income mo, maliit din yung gastos mo. Doon mo na-appreciate yung 1,000 kapag maliit ang income mo. Pero pag malaking income mo, doon, kung sabi nga, kung kailan medyo malaki yung income mo, tsaka naman rumaratsada din yung problema sa'yo. Sabi yun. Tapos, pinipilit mo maging okay ang lahat. Pinipilit mong makaipon ng malaki kasi nga hindi man sa buhay nandito tayo sa poder ng madam natin. Ako, blessed na nga lang ako kasi yung madam ko kahit pa paano napakabait niya and wala akong masabi sa kanya. Tulad ngayon, para akong ano lang, lokal-lokal, diba? So, nandito ako sa inyo, sa harap ninyo, nakikipag-usap ngayon, at sinishare ko sa inyo yung sama ng loob ko as a nanay, diba mga mare? Kaya kasi mga mare, advice nyo sa akin kung anong nyo. Comment nyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kasi talaga sa totoo lang, aminin ko sa inyo hanggang ngayon, hindi ko pa rin tanggap na nag-asawa na yung anak ko. Ang kinasasama pa ng loob ko, ang tingin sa akin ng anak ko, ATM machine. Kapag nanghingi ng pera, akala mo nandyan agad. Alam mo yun, ang hirap. Ang hirap. Buti sana kung may ATM machine din ako na kapag humingi siya sa akin, pipindot lang ako doon. Sa pagpindot ko doon, may bibigay ko na agad-agad sa kanya, di ba? Tsaka, itong time na to, dito ko na-appreciate lahat. Dito ko na pagtatang kahalagahan, dito ko na iintindihan ang mga salita ng Diyos. Dito sa dito sa stay at home na to kasi nga, di ba, sa almost 1 year na tayong pandemic dito dahil sa virus na yan. So, doon pa lang, ako marami akong napapatunayan sa sarili ko kasi nga nandito na ako sa loob ng bahay. And sabi ko i-try kong mag sa YouTube baka sakali, di ba? So, yun.
Eto ako ngayon sa harap ninyo. Gusto ko lang din naman i-share sa inyo yung pakiramdam na alam niyo yung minsan na binubuhusan kayo ni Mama Mary ng blessing. Hindi blessing sa pera ha, blessing na yung alam mo yun na parang kapag lumapit ka sa kanya, mawawala yung sama ng loob mo, mawawala lahat ng mga hinanakit mo. Tapos kapag sa gabi, yung ayaw mo na mag-isip, isalampak mo lang yung headset mo sa tenga mo, tapos makinig ka ng rosaryo, katutulugan mo na yan. So, wala ka nang iisipin. Ganun. Mas maganda yun, di ba? Pag isasalampak mo yung headset sa tenga mo, tulugan mo na lang, wala ka nang iisipin. So, kinabukasan, maganda yung tulog mo, wala kang masamang panaginip, tapos, magiging okay na yung lahat. And another day na naman, ayan na naman yung problema. Pero yung another day na yan, samahan mo na lang din ng dasal. Especially na malapit na ang Christmas, diba? So, ito na lang muna mga mari ko, mga sisi ko, mga kahigala, kapatid o kung ano man. So, ito na muna, bahala na kayo. Just subscribe and click the notification bell and just like and also comment na rin kung anong gusto nyong i-advise sa akin. So guys, thank you very much. Babu, good day. God bless us. Thank you.